sa inyong lahat at ngayon may gagawin tayong palabas. I'm Kim. I'm Princess. I'm Rodolfo. I'm Ryby. Good morning, sir. Ano sa atin? Good morning. Wow, 100 pesos lang itong restaurant nyo. Grabe, ang mura naman. Sige, bibilhin ko to. Sige po, 100 pesos lang. Pakisama na lang ng replacement plate nito. Sure, ang blitz natin ay nagkakalaga ng 600 pesos. Ha? Ano? Naranasan niyo ba yung ganito? Yung mismong printer? Napakamura, pero ang ink cartridge ay mas mahal pa sa printer? O kaya, bakit isang bote ng soft drinks ay 20 pesos lang sa sari-sari store? Pero 100 pesos pagdating sa mamahaling restaurant? Welcome to the world of pricing strategies and policies. At ngayong araw, himayin natin kung paano ginagamit ng mga negosyo ang iba't ibang diskarte para sa presyo at kung paano na ito madaling naiintindihan para sa marketing. Lastly, Simulan na natin sa isang malalaking strategies kapag pumasok sa isang market o isang kumpanya. Karaniwang silang pipili sa dalawang ito. Pwede silang maging broad cost leader, ibig sabihin, silang pinakamurang option sa market para makuha ang masa. Pwede rin namang broad differentiation kung saan sila mag-focus sa high quality, branding, at matinding advertising para ma-justify ang mas mataas na presyo gaya ng Apple na ito. pero kapag maglulunsad naman ng bagong-bagong produkto, may dalawang sikat na pricing option. Itatakda muna ang presyo sa pinakamataas na level para sa mga tech enthusiasts o yung mga gustong mauna. Pagkalipas ng panahon, unti-unti ring itong ibababa. Ang kabaliktaran naman, sinasadyang sobrang baba ng panimulang presyo para mabilis na makukuha ng market share at harangan ang mga kakompetensya. Captive pricing. Ito yung razor and blade example natin kanina. Mura ang main product pero bibilangin ka sa mahal na accessories o refill na kailangan para gumana ito. Channel pricing. Iba-iba ang presyo depende sa kung saan binili. Ang Coca-Cola ay may iba't ibang presyo depende kung sa vending machine o fast food o fine dining mo ito kinuha. Complementary pricing, bundle pack, pinagsama-sama ang dalawang produkto sa mas mababang halaga kumpara kung bibilhin mo sila ng hiwalay gaya ng fast food value meals o gaming console bundles. Customary pricing, ito naman yung presyo na nakasanayan ng mga tao sa mahabang panahon. Isipin nyo na lang ang mga tusok-tusok na fishball sa kanto natin. Hala, ang unfair naman. Hindi naman pumasang-punan mo sa payong na yan. Ay, ganyan talaga ang buhay. Umulan kasi. Mataas ang demand. Tama naman na magalit si Actor 2 sa marketing. Pinapaliwanag ito ng Blue Entitlement Principle. Sinasabi rito na tanggap ng mga mamimili na mataas ang presyo sa isang tindahan basta't ito ay para mapanatili ang kanilang kita dahil sa tumataas din ang presyo sa raw materials o puhunan nila. Pero ang mataas na presyo dahil lang ang emergency o shortage para magkalaman ng mas malaking tubo ay itinuturing na unfair ng mga tao. Kaya naman, napakahalaga ng customers perceiving value pricing kung saan ibinabase ang presyo sa kung ano ang halaga ng produkto sa tingin at pakiramdam ng mamimili. Hindi lang sa kung magkano ang nagastos sa paggawa nito, pero mag-ingat din sa tinatawag na deceptive pricing. Ito yung gawa ng original price na sobrang taas para lang sa isipin natin nakasave tayo ng malaking sales price. It's a calculated psychological game. Kaya sa susunod, kung makakita kayo ng sales, mag-isip-isip muna.